Ang Spirit Binding Technique. Kabanata 871, Pag-agaw sa nagsilang na kaluluwa. Pinuhat ni Chinyu si Zhang Yijio at mabilis na sumugod patungo sa malamig na palasyo. Sa oras na ito, si Zhang Yijio ay hindi nang ahas na magsabi ng kahit ano. Maaari lamang niyang kunin si Chinyu at sumugod sa Cold Palace. Ang lupain ng malamig na palasyo ay lubhang komplikado. Sa oras na ito, ang kanilang Panginoon sa palasyo ay nagtatanim sa isang nakapirming sekretong silid. Pagkatapos magmadali hanggang sa secret chamber, itinuro ni Zhang Yijio ang loob at sinabing, nasa loob ang master ng palasyo. Hindi ako makakasama sa iyo. Napaungol si Chinyu bilang pasasalamat. Sa pintuan, kitang-kita niya ang isang lalaking naka-crossleg sa loob. Ang lalaki ay hanggang baywang ang buhok, at ang kanyang katawan ay naglalabas ng mga bakas ng malamig na hangin. Sa itaas ng kanyang ulo ay may isang bato na tila isang ice crystal. Mapusyaw na asul ang kulay ng bato. Sa sandaling ito, ang mga daloy ng aura ay umaagos sa panloob na chi ng lalaki. Hindi nang ahas si Chinyu na mag-aksaya pa ng oras. Naikuyom niya ang kamao niya at biglang sinuntok ang pinto. Agad na nabasag ang pinto sa malakas na tunog. Niyanig ng malakas na tunog ang buong palasyo ng Han at bahagyang ng inig ito. Mabilis na naglakad si Chinyu patungo sa pinuno ng palasyo. Nang makita niya ang eksena sa harapan niya, hindi maiwasang mapuno ng gulat ang mukha niya. Ito ang tanda ng pagpasok sa Martial Saint Realm. Hindi napigilan ni Chinyu na mapasigaw sa gulat. Mangaad ng pop future. Hindi siya naglakas loob na isipin kung ano ang maaaring mangyari kung dumating siya mamaya. Hinawakan ni Chinyu ang gininto ang ilaw sa kanyang kamay at nagplanong wakasan ang buhay ng pinuno ng palasyo sa isang suntok. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang multo ang biglang lumitaw sa itaas ng pinuno ng palasyo. Bagamat tinawag itong multo, halos nagkatotoo na ito. Sa sandaling ito, malamig na tumingin kay Chinyu ang Phantom of the Palace Master at sinabing, "Sino ka?" Nagulat na sabi ni Chinyu, "Ito ay, isang namumuong kaluluwa na malapit ng maghugis na pupunta ka ba sa Martial Saint Realm." Ang isang Martial Saint ay ang nascent soul realm sa cultivation world. Kapag ang isang tao ay tumuntong sa nascent soul realm, ang gininto ang core ay mawawala at isang nascent soul ay isisilang. Hanggat ang isang tao ay bumuo ng isang namumuong kaluluwa, maaari silang humiwalay sa katawan. Sa oras na iyon, kahit na ang katawan ay nawasak ng hindi mabilang na beses, maaari pa rin itong ipanganak muli. Sino ka ba talaga? Hindi napigilan ni Chinyu na mapamura, kung talagang nabuo ang iyong nascent soul, hindi ako maglalakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Sa kasamaang palad, ito ang dapat na mahalagang sandali para masira mo ang iyong kaibuturan at mabuo ang iyong namumuong kaluluwa, tama ba? Hindi maiwasang magbago ang ekspresyon ng puno ng palasyo. Mangaad ng pop future. Tulad ng sinabi ni Chinyu, sa pagtungtong sa Martial Saint Realm, ang isang tao ay dapat sumailalim sa proseso ng pagdurog sa kaibuturan ng isang tao at pagbuo ng namumuong kaluluwa ng isang tao. At sa panahon ng prosesong ito, kapag ang gininto ang core ng isang tao ay nasira at ang isa ay hindi pa matagumpay na nabubuo ang kanyang namumuong kaluluwa, ang isa ay magiging lubhang mahina. Ang lahat ng paglilinang ng isang tao ay mauubos, at ang isa ay hindi naiiba sa isang ordinaryong tao. Sa makatuwid, kapag ang isa ay naging isang Martial Saint, ang isa ay dapat magkaroon ng isang tao upang maprotektahan sila. Pinata, ikaw at ako ay tila walang sama ng loob. Bakit mo ako pinipigilan? Huminga ng malalim ang pinuno ng palasyo at sinubukang manatiling kalmado habang nagtatanong. Hindi pinansin ni Chinyu ang kanyang mga salita. Sa halip, hinaplos niya ang kanyang baba at sinabing, mula sa iyong kasalukuyang kalagayan, kakailanganin mo ng hindi hihigit sa 3 araw upang matagumpay na mabuo ang nagsilang na kaluluwa. Sa panahong iyon, ikaw ay tunay na hindi magagapi sa mundo. Kinakalkula ni Chinyu ang oras. Kung siya ay papasok sa Martial Saint Realm sa hinaharap, ito ay mangyayari sa unang araw pagkatapos ng bagong taon. Mukhang tama ang hula nila. Talagang may isang tao na tatantong sa Martial Saint Realm pagkatapos ng bagong taon, sabi ni Chinyu sa malalim na boses.
Hindi nito maiwasang maging sanhi si Chinyu na makaramdam ng bakas ng matinding pressure. Dahil ang master ng palasyong ito ng Han Palace ay nagawang tumungo sa Martial Saint Realm, kung gayon ay tiyak na may ibang tao na nagsisikap na humakbang sa Martial Saint Realm. At kapag may matagumpay na nakapasok sa Martial Saint Realm, ang kasunduan sa pagitan ng Dao Protectors ay titigil na sa pag-iral. Sa oras na iyon, ang Jingdo Martial Arts Association ay magpapadala ng mga Martial Saints ng walang pagpipigil. Pinata, nakikita kong napakatalino mo sa murang edad. Bakit hindi ka sumama sa My Cold Palace? Hahayaan kitang maging Vice Palace Master ng Cold Palace. Patuloy na sabi ng Master ng Palasyo. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at hindi siya pinansin. Mga ad ng Pop Future. Kung talagang hindi ito gagana, ikaw at ako ay uupo sa pantay na katayuan, paano ito? Hinampis ng pinuno ng palasyo habang mainit ang bakal. Hanggat ako ay tumuntong sa Martial Saint Realm, walang sino man sa mundo ang makakapigil sa akin sa oras na iyon, ang aking malamig na palasyo ay magkakaroon ng anumang nais nito. At magkakaroon ka ng parehong pagtrato sa akin. Lahat ng mayroon ako ay magiging kalahati sa iyo. Sa pagtingin sa crazy attitude ng master ng palasyo, hindi napigilan ni Chinyu na tumawa ng malamig. Iyan ba ang yelo at snow-glazed na puso sa itaas ng iyong ulo? Tanong ni Chinyu. Nang marinig ito, ang pinuno ng palasyo ay nagmamadaling sinabi, basta gusto mo, maaari mong kunin ang pusong ito na may yelo at nyebe. Hahaha. Hindi napigilan ni Chinyu ang mapatawa. Kung talagang naging Martial Saint ka, natatakot akong patayin mo ako kaagad, di ba? Hindi. Sumusumpa ako sa langit. Mabilis na sabi ng pinuno ng palasyo. Tumigil ka sa pag-uurong ng oras. Sa kasalukuyan mong kalagayan, kakailanganin mo ng hindi bababa sa 3 araw upang matagumpay na maging isang Martial Saint. Gumisi si Chinyu. Sa tingin mo kaya mo bang mag-stall ng 3 araw? Lalong nabalisa ang pinuno ng palasyo. Sabi niya sa takot, ano ang kailangan kong gawin para palayain mo ako anuman ang mga kondisyon, huwag mag-atubiling magtanong. Hindi siya pinansin ni Chinyu. Inilabas niya ang kanyang telepono at kinuha na ng litrato ang eksenang ito. Sige, maaari mo nang iulat ang iyong misyon. Kinuha ni Chinyu ang kanyang telepono at unti-unting nanlamig ang kanyang mukha. Mga sinag ng gininto ang liwanag na lumabas sa kanyang katawan. Ang nakakatakot na nakamamatay na aura ay nagparamdam sa mga tao ng higit na takot. Matapos maramdaman ang layunin ng pagpatay mula sa katawan ni Chinyu, agad na nagbago ang ekspresyon ng Panginoon ng palasyo. Anak, gagawin mo ba talaga ito? Galit na umuungal ang palasyo. Tiningnan ni Chinyu ang namumuong kaluluwang ito na malapit ng maghugis at ngumisi. Hindi ko lang maaalis ang yelo at snow-glazed na puso, ngunit maa-absorb ko rin ang iyong nascent soul. Mukhang wala na akong magiging problema para maging Martial Saint. Kabanata 872, Pag-agaw sa nagsilang na kaluluwa. Pinuhat ni Chinyu si Zhang Yijio at mabilis na sumugod patungo sa malamig na palasyo. Sa oras na ito, si Zhang Yijio ay hindi nang ahas na magsabi ng kahit ano. Maaari lamang niyang kunin si Chinyu at sumugod sa malamig na palasyo. Ang lupain ng malamig na palasyo ay lubhang komplikado. Sa oras na ito, ang kanilang Panginoon sa palasyo ay nagtatanim sa isang nakapirming sekretong silid. Pagkatapos magmadali hanggang sa secret chamber, itinuro ni Zhang Yijio ang loob at sinabing, nasa loob ang master ng palasyo. Hindi ako makakasama sa iyo. Napaungol si Chinyu bilang pasasalamat. Sa pintuan, kitang-kita niya ang isang lalaking naka-crossleg sa loob. Ang lalaki ay hanggang baywang ang buhok, at ang kanyang katawan ay naglalabas ng mga bakas ng malamig na hangin. Sa itaas ng kanyang ulo ay may isang bato na tila isang ice crystal. Mapusyaw na asul ang kulay ng bato. Sa sandaling ito, ang mga daloy ng aura ay umaagos sa panloob na chi ng lalaki. Hindi nang ahas si Chinyu na mag-aksaya pa ng oras. Naikuyom niya ang kamao niya at biglang sinuntok ang pinto. Agad na nabasag ang pinto sa malakas na tunog. Niyanig ng malakas na tunog ang buong palasyo ng Han at bahagyang ng inig ito. Mabilis na naglakad si Chinyu patungo sa pinuno ng palasyo.
Nang makita niya ang eksena sa harapan niya, hindi maiwasang mapuno ng gulat ang mukha niya. Ito ang tanda ng pagpasok sa Martial Saint Realm. Hindi napigilan ni Chinyu na mapasigaw sa gulat. Hindi siya naglakas loob na isipin kung ano ang maaaring mangyari kung dumating siya mamaya. Hinawakan ni Chinyu ang ginintoang ilaw sa kanyang kamay at nagplanong wakasan ang buhay ng pinuno ng palasyo sa isang suntok. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang multo ang biglang lumitaw sa itaas ng pinuno ng palasyo. Bagamat tinawag itong multo, halos nagkatotoo na ito. Sa sandaling ito, malamig na tumingin kay Chinyu ang Phantom of the Palace Master at sinabing, "Sino ka?" Nagulat na sabi ni Chinyu, "Ito ay, isang namumuong kaluluwa na malapit ng maghugis na pupunta ka ba sa Martial Saint Realm." Ang isang Martial Saint ay ang nascent soul realm sa cultivation world. Kapag ang isang tao ay tumuntong sa nascent soul realm, ang ginintoang core ay mawawala at isang nascent soul ay isisilang. Hanggat ang isang tao ay bumuo ng isang namumuong kaluluwa, maaari silang humiwalay sa katawan. Sa oras na iyon, kahit na ang katawan ay nawasak ng hindi mabilang na beses, maaari pa rin itong ipanganak muli. Sino ka ba talaga? Hindi napigilan ni Chinyu na mapamura, "Kung talagang nabuo ang iyong nascent soul, hindi ako maglalakas loob na kumilos ng padalos-dalos." Sa kasamaang palad, ito ang dapat na mahalagang sandali para masira mo ang iyong kaibuturan at mabuo ang iyong namumuong kaluluwa, tama ba? Hindi maiwasang magbago ang ekspresyon ng puno ng palasyo. Tulad ng sinabi ni Chinyu, sa pagtungtong sa Martial Saint Realm, ang isang tao ay dapat sumailalim sa proseso ng pagdurog sa kaibuturan ng isang tao at pagbuo ng namumuong kaluluwa ng isang tao. At sa panahon ng prosesong ito, kapag ang ginintoang core ng isang tao ay nasira at ang isa ay hindi pa matagumpay na nabubuo ang kanyang namumuong kaluluwa, ang isa ay magiging lubhang mahina. Ang lahat ng paglilinang ng isang tao ay mauubos, at ang isa ay hindi naiiba sa isang ordinaryong tao. Sa makatuwid, kapag ang isa ay naging isang Martial Saint, ang isa ay dapat magkaroon ng isang tao upang maprotektahan sila. Binata, ikaw at ako ay tila walang sama ng loob. Bakit mo ako pinipigilan? Huminga ng malalim ang pinuno ng palasyo at sinubukang manatiling kalmado habang nagtatanong. Hindi pinansin ni Chinyu ang kanyang mga salita. Sa halip, hinaplos niya ang kanyang baba at sinabing, "Mula sa iyong kasalukuyang kalagayan, kakailanganin mo ng hindi hihigit sa 3 araw upang matagumpay na mabuo ang nagsilang na kaluluwa. Sa panahong iyon, ikaw ay tunay na hindi magagapi sa mundo." Kinakalkula ni Chinyu ang oras. Kung siya ay papasok sa Martial Saint Realm sa hinaharap, ito ay mangyayari sa unang araw pagkatapos ng bagong taon. Mukhang tama ang hula nila. Talagang may isang tao na tatantong sa Martial Saint Realm pagkatapos ng bagong taon, sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Hindi nito maiwasang maging sanhi si Chinyu na makaramdam ng bakas ng matinding pressure. Dahil ang master ng palasyong ito ng Han Palace ay nagawang tumungo sa Martial Saint Realm, kung gayon ay tiyak na may ibang tao na nagsisikap na humakbang sa Martial Saint Realm. At kapag may matagumpay na nakapasok sa Martial Saint Realm, ang kasunduan sa pagitan ng mga tagapagtanggol ng Dao ay titigil sa pag-iral. Sa oras na iyon, ang Jingdo Martial Arts Association ay magpapadala ng mga Martial Saints ng walang pagpipigil. Binata, nakikita kong napakatalino mo sa murang edad. Bakit hindi ka sumama sa My Cold Palace? Hahayaan kitang maging Vice Palace Master ng Cold Palace. Patuloy na sabi ng master ng palasyo. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at hindi siya pinansin. Ads by Pop Future. Kung talagang hindi ito gagana, ikaw at ako ay uupo sa pantay na katayuan, paano ito? Hinampis ng pinuno ng palasyo habang mainit ang bakal. Hanggat ako ay tumuntong sa Martial Saint Realm, walang sino man sa mundo ang makakapigil sa akin sa oras na iyon, ang aking malamig na palasyo ay magkakaroon ng anumang nais nito. At magkakaroon ka ng parehong pagtrato sa akin. Lahat ng mayroon ako ay magiging kalahati sa iyo. Sa pagtingin sa crazy attitude ng master ng palasyo, hindi napigilan ni Chinyu na tumawa ng malamig. Iyan ba ang yelo at snow glazed na puso sa itaas ng iyong ulo? Tanong ni Chinyu.
Nang marinig ito, ang pinuno ng palasyo ay nagmamadaling sinabi, basta gusto mo, maaari mong kunin ang pusong ito na may yelo at nyebe. Hahaha. Hindi napigilan ni Chinyo ang mapatawa. Kung talagang naging martial saint ka, natatakot akong patayin mo ako kaagad, di ba? Hindi. Sumusumpa ako sa langit. Mabilis na sabi ng pinuno ng palasyo. Tumigil ka sa pag-uurong ng oras. Sa kasalukuyan mong kalagayan, kakailanganin mo ng hindi bababa sa 3 araw upang matagumpay na maging isang martial saint. Gumisi si Chinyo. Sa tingin mo kaya mo bang mag-stall ng 3 araw? Lalong nabalisa ang pinuno ng palasyo. Sabi niya sa takot, ano ang kailangan kong gawin para palayain mo ako anuman ang mga kondisyon, huwag mag-atubiling magtanong. Hindi siya pinansin ni Chinyo. Inilabas niya ang kanyang telepono at kinuha na ng litrato ang eksenang ito. Sige, maaari mo nang iulat ang iyong misyon. Kinuha ni Chinyo ang kanyang telepono at unti-unting nanlamig ang kanyang mukha. Mga sinag ng gininto ang liwanag na lumabas sa kanyang katawan. Ang nakakatakot na nakamamatay na aura ay nagparamdam sa mga tao ng higit na takot. Matapos maramdaman ang layunin ng pagpatay mula sa katawan ni Chinyo, agad na nagbago ang ekspresyon ng Panginoon ng palasyo. Anak, gagawin mo ba talaga ito? Pilit na umuungal ang palasyo. Tiningnan ni Chinyo ang namumuong kaluluwang ito na malapit ng maghugis at ngumisi. Hindi ko lang maaalis ang yelo at snow glaze na puso, ngunit maa-absorb ko rin ang iyong nascent soul. Mukhang wala na akong magiging problema para maging martial saint. Kabanata 873, Yelo at Nyebe Glazed, Puso sa Kamay. Agad na nataranta ang pinuno ng palasyo. Buong lakas siyang sumigaw, Junior, you dare. Gumisi si Chinyo, bakit hindi ako maglakas loob? Habang nagsasalita siya, kinuyam ni Chinyo ang kanyang kamao at binato ng suntok ang kanyang namumuong kaluluwa na hindi pa nabubuo. Bagamat hindi masyadong malakas ang suntok na ito, medyo lumambot ng kaunti ang namumuong kaluluwa. Hindi lang iyon, bahagyang nanginig ang pangunahing katawan ng master ng palasyo. Agad nitong ikinataranta ang master ng palasyo, sumigaw siya ng desperadong, hindi. Hanggat handa kang palayain ako, maaari akong sumang-ayon sa anumang kondisyon. Umiling si Chinyo at sinabing, hindi. Para sa akin, ang pinakamalaking halaga mo ay ang maibigay mo sa akin ang iyong namumuong kaluluwa. Pagkatapos sabihin iyon, sinuntok muli ni Chinyo ang kanyang namumuong kaluluwa. Lumamlam ng kaunti ang kanyang namumuong kaluluwa, at ang kanyang katawan ay dumura ng isang subo ng dugo. Ang mukha ng master ng palasyo ay mapatla, at ang kanyang puso ay labis na ayaw. Naghintay siya ng napakaraming taon para lang makapasok sa nascent soul realm ngayon. Ngunit hindi niya inaasahan na sa kritikal na sandali na ito, ang lahat ay masisira sa isang iglap. Junior, ipaglalaban kita. Nang makitang hindi natinag si Chinyo, ang pinuno ng palasyo ay tila nabaliw at nagsimulang umungol. Pagkatapos, nagsimulang lumiwanag ang kanyang nascent soul at pagkatapos ay nagsimulang lumawak. Ang mga alon ng nakakatakot na kapangyarihan ay kumalat mula sa kanyang namumuong kaluluwa. Nagsimulang dumagundong ang buong malamig na palasyo. Hindi maganda. Nang makita ito, agad na nagbago ang ekspresyon ni Chinyo. Gusto niyang sirain ang sarili niyang kaluluwa. Ads by Pop Future. Si Chinyo ay hindi naglakas loob na mag-isip ng husto. Hinawakan niya ang nagyayelong snow glaze na puso at tumalikod, gustong makatakas. Lumalawak pa rin ang namumuong kaluluwang iyon, at ang nakakatakot na kapangyarihan ay tila nahati sa sandaling ito. Tumalikod si Chinyo at tumakbo palabas ng malamig na palasyo, habang si Zhang Yiju, na nagbabantay sa pinto, ay malinaw na hindi alam ang sitwasyon. Anong nangyari? Nagtatakang tanong ni Zhang Yiju. Nagmamadaling sinabi ni Chinyo, bumaba ka kaagad. Palakas ng palakas ang puwersa. Sa isang malakas na putok, sumabog ang isang sabog ng hangin na parang bombang nuclear mula sa malamig na palasyo. Ang kapangyarihan ng isang pagpapasabog sa sarili ng isang nagsilang na kaluluwa ay hindi maisip. Kahit na ito ay isa lamang hindi na buong kaluluwang nagmula, naglalaman pa rin ito ng kapangyarihang sirain ang mundo. Sa isang malakas na boom, ang buong malamig na palasyo ay naging nyebe. Ang katawan ni Chinyo ay pinalipad.
Sa isang sulyap, isang apoy ang tumaas sa langit. Ang buong ibabaw ng yelo ay tila nasusunog. Sa ilalim ng napakalaking epekto, gumuho ang mga bundok ng nyebe sa loob ng daan-daang metro. Saglit, para bang na-trigger ang avalanche. Ang pagsabog ay tumagal ng higit sa 10 minuto, at lahat ng nasa paligid ay agad na naging kawalan. Ito ay orihinal na mundo ng yelo at nyebe, ngunit sa isang kisap mata, para siyang nakarating sa tuktok ng karagatan. Sa ilalim ng takip ng makapal na nyebe, nahihirapang umakyat si Chinyu. Nabasag ang kalahati ng kanyang katawan dahil sa impact, at naapektuhan din ng husto ang kanyang internal organs. Wow! Ibinuko niya ang kanyang bibig at tumalsik ang isang bibig ng dugo. Ads by Pop Future. Sinubukan ni Chinyu na igalaw ang kanyang mga paa, at nalaman niyang nananakit siya sa buong katawan. F***sake. Hindi napigilan ni Chinyu na magmura. Ito ba ang kapangyarihan ng isang self-detonation ng isang nascent soul? Kailangang malaman ng isa na ito ay isa lamang hindi na buong nascent na kaluluwa. Kung ito ay isang ganap na nascent soul, si Chinyu ay malamang na maging dugo kaagad. Tiniis ni Chinyu ang sakit sa kanyang katawan at inalis ang puso ng yelo at nyebe mula sa kanyang space artifact. Ang puso ng yelo at nyebe sa kamay ni Chinyu ay naglalabas ng mapusyaw na asul na liwanag. Ito ay ang kulay ng asul na langit at dagat, na nagpaginhawa sa mga tao. Hinaplos ni Chinyu ang puso ng yelo at nyebe at sinabing may kasabikan, sa kabutihang palad, nakuha ko ang puso ng yelo at nyebe. Inakala niya na maaari niyang lumunin ang kanyang namumuong kaluluwa, ngunit hindi niya inaasahan na pipiliin ng master ng palasyo na sirain ang sarili sa huling sandali. Sinubukan ni Chinyu na damhin ang glazed ice heart, ngunit nalaman niyang wala siyang nararamdamang chi, espiritual na enerhiya dito. Kakaiba, paano ko gagamitin ang bagay na ito? Kumunat ang noo ni Chinyu. Nakuha niya ang bagay, ngunit hindi niya alam kung paano gamitin ito para sa paglilinang. Sa sandaling ito, biglang naisip ni Chinyu si Zhang Yijio. Baka alam niya. Nagmamadaling inalis ni Chinyu ang kanyang ice glaze heart. Inilabas niya ang kanyang panloob na chi at naramdaman ang aura ni Zhang Yijio. Hindi nagtagal, naramdaman ni Chinyu ang mahinang panloob na chi sa ilalim ng makapal na nyebe. Pumakbang pasulong si Chinyu. Itinulak niya ang Snow Mountain gamit ang kanyang palad at natagpuan si Zhang Yijio, na mahina ang aura. Iniunat ni Chinyu ang kanyang kamay at sinuri ang kanyang paghinga. Ads by Pop Future. Dapat ay buhay pa siya, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Pagkatapos, nag-inject si Chinyu ng bakas ng chi, espiritual na enerhiya sa kanya at pansamantalang hinawakan ang kanyang buhay. Pagkatapos kong makuha ang yelo at snow glaze na puso, oras na para bumalik ako at magulat sa aking mga superior, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Noong una ay gusto niyang pumunta ng personal sa 3 organisasyong ito, ngunit matapos makita ang cultivation ng master ng palasyo, nagbago ang isip ni Chinyu. Malapit na siyang tumuntong sa Martial Saint Realm. Walang nakakaalam kung may sino mang totoontong sa Martial Saint Realm pagkatapos ng bagong taon. Hindi kayang maantala si Chinyu. Noong una, gusto niyang umalis kaagad. Sa kasamaang palad, sa mundong ito na puno ng makapal na nyebe, hindi mahanap ni Chinyu ang kanyang daan. Nang walang ibang pagpipilian, maaari lamang dalhin ni Chinyu si Zhang Yijio sa isang ligtas na lugar. Iniunat niya ang kanyang palad at inilagay ito sa dibdib ni Zhang Yijio, dahan-daang gumaling ang kanyang mga sugat. Ang pagsabog na ito ay labis na nasugatan kay Zhang Yijio. Halos basag-basag na ang kanyang damit, na nagpapakita ng malaking bahagi ng balat na puti nyebe. Kailangang sabihin na ang hitsura at figure ni Zhang Yijio ay parehong perpekto. Ang kanyang maputi na balat na sinamahan ng kanyang balingkinita na hita ay hindi napigilan ng mga tao na tumingin sa kanya. Ibinaling ni Chinyu ang kanyang mukha sa gilid at tahimik na ipinadala sa kanya ang chi, espiritual na enerhiya. Kasunod ng pag-iniksyon ng mga bakas ng panloob na chi, ang katawan ni Zhang Yijio ay naglabas ng mga bakas ng puting chi. Matapos ang hindi malamang tagal ng panahon, si Zhang Yijio, na nakahandusay sa lupa, sa wakas ay umubo. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at sinabi sa nanginginig na boses, "I'm so hot."
So hot. Mainit. Hindi mapigilan ni Chinyu na sumimangot. Sa sobrang lamig ng araw, sasabihin mong hot ka ba? Gayunpaman, patuloy na hinawakan ni Zhang Yijio ang kanyang katawan at sinabi sa nanginginig na boses, I'm so hot. So hot. Pagkatapos sabihin iyon, bigla na lang ibinagsak ni Zhang Yijio ang sarili sa mga bisig ni Chinyu. Ang kanyang katawan ay sobrang init, at ang kanyang katawan ay patuloy na nagbubuga ng puting usok. Hindi lang iyon, patuloy na dumampi ang mga kamay ni Zhang Yijio sa katawan ni Chinyu. Ito ay aphrodisiac poison. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu at biglang may naisip na salita. Sa Kabanata 874, hindi siya ang unang martial saint. Narinig na ni Chinyu ang ganitong uri ng lason dati. Kapag ang isang tao ay nahawahan ng aphrodisiac poison, ang buong katawan ng isa ay magiging mainit at hindi makayanan. Ang paraan upang alisin ang ganitong uri ng lason ay lubhang malupit din. Maliban sa pakikipagtalik, halos walang ibang paraan. Kapag ang aphrodisiac poison ay hindi naalis sa tamang panahon, malaki ang posibilidad na ito ay magdulot ng permanenteng pinsala sa katawan. Gayunpaman, ang nakapagtataka kay Chinyu ay kung bakit siya nahawahan ng aphrodisiac poison sa oras na ito. Sino ang taong lumason sa kanya? Kakaiba. Sa pagtingin kay Zhang Yijio na nakakabit sa kanyang katawan, hindi mapigilan ni Chinyu na sumimangot. Maaaring ang kantang iyon ng kapatid at ang iba ay nilason siya. Pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, ito lamang ang posibilidad. Maaaring nilason na nila si Zhang Yijio matagal na ang nakalipas, at sa oras na ito lamang ito sumabog. Sa sandaling ito, punatin na ni Zhang Yijio ang kanyang damit. Ang kanyang malajade na mga daliri ay patuloy na hinahaplos ang katawan ni Chinyu. Si Chinyu ay isa ring binata na puno ng sigla. Sa pagharap sa gayong tukso, maging siya ay nahirapang magtiis. Naiinitin ako. Pilasan mo at iligtas mo ako. Inilipat ni Zhang Yijio ang kanyang mukha sa harap ni Chinyu at ibinoka ang kanyang bibig para sunggaban ang mga labi ni Chinyu. Sa kritikal na sandaling ito, itinulak ni Chinyu si Zhang Yijio palayo. Bigla siyang sumisid sa nyebe para gisingin ang sarili mula sa napakalamig na nyebe. Pagkalipas ng ilang minuto, umakyat si Chinyu sa nyebe. Tiningnan niya ang nasasaktan na si Zhang Yijio at umiling. Paumanhin, wala talaga akong magagawa para pabayaan si Rozo. Kahit na may pumasok sa isip ni Chinyu, pakiramdam niya ay hindi ito patas kay Yan Rozo. Ads by Pop Future. I'm so hot. Save me. Mapait na pakiusap ni Zhang Yijio. Inabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang hita ni Chinyu. Huminga ng malalim si Chinyu. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinampas ng malakas ang likod ni Zhang Yijio. Agad na nahimete si Zhang Yijio at nawala ang kanyang malay. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay naapektuhan pa rin ng lason. Ang dati niyang maputi na balat ngayon ay medyo madilim na pula. Umiling si Chinyu at sinabing, pasensya na talaga kung hindi mo na kaya, mapapatay na lang kita. Kung narinig ito ng iba, tiyak na iisipin nilang walang puso si Chinyu. Gayunpaman, sa mahabang prosesong ito ng paglilinang, ang puso ni Chinyu ay naging mas matigas at mas matigas. Maliban kay Yan Rozo, maaari niyang mawala ang halos lahat ng iba pa. Nakahiga si Zhang Yijio sa lupa, at sinamahan siya ni Chinyu. Pagkatapos ng hindi malamang tagal ng panahon, sa wakas ay nagising si Zhang Yijio. Ang lason sa kanyang katawan ay nawala, ngunit sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, lumuwa siya ng isang bibig ng dugo, at siya ay lubhang nanghina. Gising ka na. Sumulyap si Chinyu sa kanya at walang pakialam na sinabi. Bagamat nalason si Zhang Yijio ng aphrodisiac poison, naalala pa rin niya ang lahat ng nangyari bago siya nawala ng malay. Sa makatuwid, tumingin siya kay Chinyu ng may galit. Mas gugustuhin mong panoorin akong mamatay kaysa tulungan ako. Pangit ba ako? Galit na sabi ni Zhang Yijio. Umiling si Chinyu at sinabing, wala itong kinalaman sa kagandahan o kapangitan, ngunit hindi ako masyadong interesado sa iyo. Ikaw. Itinuro ni Zhang Yijio si Chinyu at iniluwa ang isa pang subo ng dugo. Namutla na naman ang mukha niya. Halata na ito ang pinsalang dulot ng spring poison sa kanyang katawan. Kung gusto mong sisihin ang isang tao, hindi mo ako dapat sisihin.
Dapat mong sisihin ang taong lumason sa iyo. Si Chinyu ay parang walang emosyong makina. Tiningnan ni Zhang Yijio si Chinyu at sinabing, Chinyu, mas masahol ka pa sa isang hayop. Ads by Pop Future. Ikinalat ni Chinyu ang kanyang mga kamay at sinabing, hihilingin ko sa Pavilion Master na tulungan kang alisin ang lason. Pagkatapos, tumayo si Chinyu mula sa lupa at nagsabi, Tara, ilayo mo ako rito. Bagamat may hinanakit si Zhang Yijio kay Chinyu, inilayo pa rin niya si Chinyu mula sa napakalamig na lugar na ito. Pagdating sa airport, bumili silang dalawa ng plane ticket at naghanda para bumalik sa Jingdo. Habang nasa daan, sumandal si Chinyu sa upuan at pumikit para magpahinga. Hindi napigilan ni Zhang Yijio na magtanong, hindi ka ba talaga interesado sa akin? Hindi, walang pag-aalinlangan na sagot ni Chinyu. Ikaw. Agad na nagalit si Zhang Yijio. Para sa ilang kadahilanan, habang si Chinyu ay kumilos ng ganito, lalo siyang nag-aalangan. Sa kabaligtaran, kung ninanais ni Chinyu ang kanyang katawan, sa halip ay may inis siya. Napakamura ng mga tao. Tuldok tuldok tuldok. Ang eroplano ay lumipad ng mataas sa kalangitan at hindi nagtagal ay bumalik sa Jingdo. 3 araw lang ang biyahe ni Chinyu. Ang araw na dumating siya sa Jingdo ay nagkataon na bagong taon. Dapat kang pumunta muna sa Divine Alchemist Pavilion. Napatingin si Chinyu kay Zhang Yijio. Pagdating mo sa Divine Alchemist Pavilion, gamitin mo ang pangalan ko. Tutulungan ka ng Pavilion Master. Bahagyang bumantong hininga si Zhang Yijio at sinabing, huwag na kayong magpanggap na mabuting tao. Si Chinyu ay walang oras na mag-aksaya sa kanya. Pagkatapos bigyan siya ng ilang tagubilin, dumiretso siya sa bahay ni Yeching. Pisperas ng bagong taon, at pinakanak ang maririnig ang tunog ng mga paputok at paputok. Sa kabilang banda, ang pasukan ng bahay ni Yeching ay desyerto at madilim. Ads by Pop Future. Maliban sa SUV, halos wala ng iba. Ito ay lubos na kaibahan sa makapal na amoy ng bagong taon sa labas ng mundo. Nang dumating si Chinyu, nakasuot si Yeching ng military coat at naninigarilyo sa harap ng bintana. Tumingin siya sa labas ng bintana, may iniisip. Bakit nag-iisa si Officer Ye sa bagong taon? Hindi maiwasang magtanong ni Chinyu. Tinulyapan ni Yeching si Chinyu, ngunit hindi niya pinansin ang kanyang tanong. Sa halip, sinabi niya, bakit ka nandito? Ngumiti si Chinyu at sinabing, nandito ako para iulat ang trabaho ko sa iyo. Oh, tumaas ang kilay ni Yeching. Maaari bang natapos mo ito sa loob lamang ng 3 araw? Umiling si Chinyu at sinabing, halos imposible para sa 3 organisasyon. Wala akong ganoon karaming oras. Pinaikit ni Yeching ang kanyang mga mata at kumunat ang noo, so. Kinuha ni Chinyu ang kanyang telepono, binuksan ang video, at ibinigay ito kay Yeching. Ngunit ang palasyo ng Han ay nawasak na, sabi ni Chinyu. Sa pagtingin sa nilalaman sa telepono, hindi napigilan ni Yeching na bahagyang sumimangot. Ang ibig mong sabihin, ang Palace Master ng Han Palace ay papasok na sa Martial Saint Realm. Tiningnan ni Yeching ang nilalaman ng video at sumimangot ng malalim. Tama. Tumango si Chinyu. Pinigilan ko siya bago siya tumuntong sa Martial Saint Realm. Itinuturing ba itong meritorious service? Hindi pinansin ni Yeching ang mga salitang ito. Puno ng pag-aalala ang kanyang mga kilay. Talagang may taong papasok na sa Martial Saint Realm. Hindi ito magandang balita, bulong ni Yeching sa mahinang boses. Umupo si Chinyu sa sofa ni Yeching at nakangiting sinabi, Opisyal Ye, mas dapat mong malaman kaysa sa akin kung ano ang mangyayari sa sinumang nagtataglay ng kapangyarihan na higit sa karamihan ng mga tao. Sumulyap si Yeching kay Chinyu at sinabing, ano ang ibig mong sabihin? Kung matagumpay siyang maging isang martial saint, sa tingin mo ba ay mahuhuli mo pa rin siya? Sabi ni Chinyu. Nanatiling tahimik si Yeching. Tulad ng sinabi ni Chinyu, kapag ang master ng palasyong ito ng Han Palace ay tumuntong sa Martial Saint Realm, walang sino man ang makakapidyaw sa kanya. Hindi lang siya ang magiging Martial Saint. Pagpapatuloy ni Chinyu. Pagdating ng oras na iyon, lalabas din ang Martial Saint ng Jingdo Martial Arts Association. Sa tingin ko hindi ito ang gusto mong makita.
Inilagay ni Yeching ang kanyang telepono sa gilid. Huminga siya ng sigarilyo at sinabing, ano ang gusto mong sabihin? Gusto kong sabihin na dapat mo akong tulungan ngayon, hayaan mo akong maging isang martial saint sa lalong madaling panahon para higpitin sila. Tumaas ang kilay ni Chinyu nang may malaking kumpiyansa. Kabanata 875, ang digmaan sa mundo ng martial arts. Dahil sa mga salitang ito, gusto ni Ching na tumawa. Gayunpaman, kailangan niyang aminin na ang mga salita ni Chinyu ay talagang makatwiran. Kahit na ang mga nakatataas ay may intensyon na gamitin ang Chinyu para higpitin ang Jingdu Martial Arts Association at pahinain pa ang kanilang lakas. Opisyalye, susubukan kong alamin ang impormasyon tungkol sa natitirang 3 organisasyon, ngunit imposibleng gawin ito sa kalahating buwan, tumayo si Chinyu at sinabi. Natahimik sandali si Yeching bago niya sinabi, dadalhin kita upang makita ang Mystic Realm Master sa 3 araw. Masyadong mahaba ang 3 araw. Umiling si Chinyu at sinabi. Mula nang makita niya na ang Panginoon ng palasyo na si Han ay magiging isang martial saint, ang puso ni Chinyu ay napuno ng isang pakiramdam ng krisis. Kung maaari, mas mabuti kung aalis tayo ngayon, sabi ni Chinyu. Napakunot ang noo ni Yeching at sinabing, bagong taon na ngayon, sa tingin mo ba ay angkop na mang-istorbo sa iba? Hindi lahat ay katulad mo at ako, wala silang mga magulang at walang pamilya. Si Chinyu ay walang magawa at tumanggo lamang at sinabing, pakikinggan kita, darating ako at hahanapin ka sa loob ng 3 araw. Pagkatapos magpaalam kay Yeching, tumalikod si Chinyu at umalis. Nagmamadali siyang bumalik sa pavilion ng Divine Alchemist noong gabing iyon. Naiwan din ang Divine Alchemist Pavilion. Maraming mga parmasyutiko ang nagmadaling bumalik para sa bagong taon. Kahit mga pitch ay hindi naiwan. Maliban kay Chinyu na nagpabalik kay Little Ching mula sa Mystic Realm, Old Mysterian, at sa bagong Zhangyi Jiyo, ang Pavilion Master na lang ang natitira. Sa sandaling ito, may ilang tao na nakaupo sa isang round table, nagdiriwang ng bagong taon. Nang makitang nagmamadaling bumalik si Chinyu, iwinagayway ng Pavilion Master ang kanyang kamay at ngumiti, bumalik ka sa tamang oras. Mapait na ngumiti si Chinyu, Pavilion Master, natatakot ako na wala akong oras na maging matikas. Nagtaas ng kilay ang Pavilion Master at sinabing, 1 taon na akong abala. Ads by Pop Future. Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, bawat minuto at segundo ay oras. Kaagad, sinabi ni Chinyu sa Pavilion Master tungkol sa katotohanan na ang Palace Master ng Han Palace ay halos naging isang martial saint. Napakalaki ng mundo, walang makakagarantiya na walang sino man ang mabilis na magiging isang martial saint. Bamaantong hininga si Chinyu. Matapos marinig ang mga salita ni Chinyu, hindi na iginiit ng Pavilion Master. Ikaw, sumama ka sa akin. Hinailan ni Chinyu si Zhangyi Jiyo pataas at tumalikod para bumaba. Pagkababa ni Zhangyi Jiyo, kumawala si Zhangyi Jiyo sa kamay ni Chinyu at may galit na sinabi, kung baliw ka, walang mababaliw sa iyo. Ayokong gumawa ng gulo sa bagong taon. Sumulyap si Chinyu kay Zhangyi Jiyo at sinabing, dapat mong malaman na matagal na kitang pinatay, lalo na noong pinagtaksilan mo ako. Bahagyang nagbago ang mukha ni Zhangyi Jiyo. Akala niya ay hindi alam ni Chinyu, ngunit hindi niya inaasahan na matagal na itong nakita ni Chinyu. Kinaladkad ni Chinyu si Zhangyi Jiyo hanggang sa tirahan ng kanyang nakatatanda. Pagkatapos, kinuha ni Chinyu ang Glazed Ice Heart mula sa Spatial Artifact. Ang makintab na pusong yelo ay kumikislap na may kakaibang madilim na asol na liwanag sa kadiliman, mukhang napakahiwaga. Paano ko gagamitin ang bagay na ito? Tanong ni Chinyu. Tumingin si Zhangyi Jiyo at nagsabi, paano ko malalaman na walang sino man ang pinapayagang lumapit sa bagay na ito maliban sa pinuno ng palasyo? Hindi mapigilan ni Chinyu na sumimangot. Sinubukan niyang isabit sa ibabaw ng kanyang ulo ang Glazed Ice Heart, ngunit wala pa rin itong epekto. Maaaring hindi na epektibo ang Glazed Ice Heart. Pulong ni Chinyu sa mahinang boses. Narinig ko ang kanta ng kapatid na nagsabi na ang master ng palasyo ay gustong lumunin ang bagay na ito. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Zhangyi Jiyo. Dev-R. Natigilan si Chinyu. Isubo mo ang bagay na ito sa iyong tiyan.
Ikinalat ni Zhang Yijio ang kanyang mga kamay at sinabing, kung gayon, hindi ko alam, ang Panginoon ng Palasyo ay umaasa sa bagay na ito upang linangin. Ads by Pop Future. Walang sinabi si Qin Yu. Ang paglamon sa bibig ni Zhang Yijio ay hindi dapat direktang isubo sa tiyan, ngunit isang paraan ng pagsipsip. Halimbawa, ang Heaven Swallow ang teknik ni Qin Yu. Sa makatuwid, sinubukan ni Qin Yu na gamitin ang Heaven Swallow ang teknik para maramdaman ang yelo at snow-glazed na puso. Tamang-tama, sa sandaling ginamit niya ang pamamaraan ng paglunok ng langit, ang pusong nagkislap ng yelo at nyebe ay nagsimulang kumislap na may mga bakas ng asul na panloob na chi. Ang panloob na chi na ito ay Dom alloy sa katawan ni Qin Yu. Ang panloob na chi na ito ay lubhang kakaiba. Ito ay hindi chi, espiritual na enerhiya o yin chi, ngunit maaari itong mabilis na sumugod sa gininto ang core. Ito ay talagang isang kayamanan. Biglang iminulat ni Qin Yu ang kanyang mga mata at hindi maiwasang magulat. Ang bilis ng pagsasama ng aura na ito ay higit pa sa bilis ng panloob na chi, espiritual na enerhiya at panloob na chi. Kung kaya niyang lumunin ng buo ang bagay na ito, hindi pa banggitin ang paghakbang sa Martial Saint Realm, kahit papaano ay makatuntong siya sa half-step Martial Saint Realm. Gayunpaman, hindi nagmamadali si Qin Yu. Hindi ligtas na makalusot dito. Inalis ni Qin Yu ang pusong may yelo at nyebe. Nilunok niya ang lahat ng golden core na nakuha niya nitong mga nakaraang araw at dahan-dahan niyang hinigop. Kinailangan ni Qin Yu ng isang buong gabi upang ganap na masipsip ang lahat ng jinda na nakuha niya nitong mga nakaraang araw. Kinabukasan, unang araw ng bagong taon. Ito ang araw na nagtitipon-tipon ang mga tao sa mga lansangan at eskinita. At sa oras na ito, ang Jingdu Martial Arts Association ay nasa gitna pa rin ng muling pagtatayo. Sa kanilang mga mapagkukunang pinansyal at koneksyon, ang muling pagtatayo ay hindi naging problema. Bukod dito, ang winasak ni Qin Yu ay bahagi lamang ng harapan. Ang tunay na kalaliman ay buo. Sa araw na ito, maraming mamahaling sasakyan ang nakaparada sa pasukan ng Jingdu Martial Arts Association. At sa isang opisina sa kaibuturan ng Jingdu Martial Arts Association, napuno ito ng mga tao. Ang taong namumuno sa pulong ay walang iba kundi ang taong namamahala sa Jingdu Martial Arts Association, si Gu Xinghe. Ads by Pop Future. Umupo siya sa harapan na bahagyang nakapikit na para bang may hinihintay. Dumami ang mga tao sa opisina, at hindi nagtagal, napuno ang buong conference room. Sa isang sulyap, mayroong hindi bababa sa 100 tao sa buong conference room. Ang mga taong ito ay nakasuot ng marangal na damit, at ang kanilang panloob na chi ay hindi karaniwan. Sa sandaling ito, sa wakas ay iminulat ni Gu Xinghe ang kanyang mga mata. Inilibot niya ang kanyang tingin sa mga tao at mahinang sinabi, ikinalulungkot ko talaga sa pag-imbite sa lahat na lumahok sa komperensya sa bagong taon, sana maintindihan ng lahat. Mr. Gu? Dapat ay nagbibiro ka. Isang karangalan na makapaglingkod sa Jingdu Martial Arts Association, sabi ng lahat. Tumikim si Gu Xinghe at tumayo. Kahapon lang, isang sekta ang dumating sa akin at humiling na protektahan ako ng aming Jingdu Martial Arts Association. Walang ibang dahilan iyon ay dahil kay Qin Yu, na malapit ng mapuksa kung hindi sila magkasundo. Sa puntong ito, ang ekspresyon ni Gu Xinghe ay agad na naging napakalamig. Lahat ng naruroon ay tila nahulaan na ang intensyon ni Gu Xinghe, kaya hindi na sila masyadong nagulat. Mula ngayon, umaasa ako na ang lahat ay maaaring magtulungan upang patayin si Qin Yu. Malamig na sabi ni Gu Xinghe. Sa sandaling sinabi niya ito, ang lahat ay agad na nagsimulang mag-usap sa mahinang boses. Mr. Gu? Hindi kami ayaw tumulong, ngunit ang lakas ni Qin Yu ay pambihira. Paano namin siya lalabanan? Oo. Kahit isang half-step martial saint ay hindi karapat-dapat na banggitin sa mga kamay ni Qin Yu, maliban kung ang isang martial saint ay pinakilos. Sinulyapan ni Gu Xinghe ang lahat at malamig na sinabi, minamaliit mo si Qin Yu, ang kanyang intensyon ay hindi lumaban ng mag-isa, ngunit magsimula ng digmaan sa martial world. Ang digmaan ay hindi isang bagay na magagawa ng dalawang tao lamang. Ito ay isang malaking labanan sa pagitan ng mga martial artists.
Tulad ng sinabi ni Gu Xinghe, talagang naghahanda si Qin Yu na magsimula ng digmaan sa mundo ng martial arts. Ito rin ang dahilan kung bakit niya nilikha ang Heaven's Gate. Sa sandaling tuluyan na siyang bumagsak sa Jingdu Martial Arts Association, ito ay magiging isang pangmatagalang digmaan. Gayunpaman, ang lahat ay nagkaroon pa rin ng ilang mga alalahanin. Huwag kang mag-alala, ang Jingdu Martial Arts Association ay magbubuhos ng mga mapagkukunan para sa iyo, mahinang sabi ni Gu Xinghe. Mr. Gu, gusto ding lumahok ng padre de pamilya namin. Sa sandaling ito, may biglang pumasok mula sa labas. Ang buong katawan ng taong ito ay nakabalot sa isang itim na damit, ngunit walang panloob na chi na makikita. Bahagyang kumunat ang noo ni Gu Xinghe at nagtanong, sino ang ulo ng iyong pamilya? Ang lalaking nakasuot ng itim na damit ay mahinang nagsabi, ang aming Panginoon ay tinatawag na Tian Zuehong. Kabanata 876, naghahanap ng Mystic Realm Master. Kay Blood Rainbow. Nadama ng lahat na ang pangalang ito ay medyo hindi pamilyar. Maging si Gu Xinghe ay hindi maiwasang mapangiti, ang Jingdu Martial Arts Association ay ayaw ng basura. Basura. Nang marinig ito, ang lalaking nakasuot ng itim ay agad na nadismaya. Mr. Go, kapag sinabi mong basura, ang tinutukoy mo ba ay padre de pamilya? Sumulyap si Gu Xinghe sa kanya at ngumuso, ang lahat ng maimpluwensyang pamilya ay makakatanggap ng imbitasyon mula sa ating Jingdu Martial Arts Association kung tungkol sa Sky Blood Rainbow, hindi pa natin ito narinig. Agad na naging malamig ang ekspresyon ng lalaking nakasuot ng itim. Kung basura ang padre de pamilya natin, baka basura lahat ng tao dito, malamig na sabi ng lalaking nakasuot ng itim. Bata, sino ang sinasabi mo? Ang kanyang mga salita ay agad na pumukaw sa galit ng karamihan. May humampas sa mesa at tumayo, itinuro siya at minumura, palagay ko nililigawan mo si kamatayan. Hindi pinansin ng lalaking nakasuot ng itim ang kanilang galit. Tinitigan niya si Gu Xinghe at nginisyan, Mr. Gu, karangalan mo na makipagtulungan sa aming master. Dahil hindi ka marunong mag-appreciate ng pabor, huwag mo kaming sisihin sa pagiging impolite. Sana hindi ka magsisi. Tinuya ni Gu Xinghe, tinatakot mo ba ako? Sa iyo lang, nangangahas kang banta ang Jingdu Martial Arts Association. Ang Jingdu Martial Arts Association ang boss ngayon, pero hindi ibig sabihin na palagi na lang, hinisyon ng lalaking nakaitim na damit. Pagkasabi nito ay tumalikod na siya at umalis. Nang makarating siya sa pintuan, huminto sa kanyang paglalakad ang lalaking nakasuot ng itim. Ads by Pop Future. May sasabihin ako sa iyo sa ngalan ng ulo ng ating pamilya, mahinang sabi ng lalaking nakaitim na damit. Ang iyong mga aksyon ngayon ay tiyak na haantong sa iyong kamatayan. Pagkasabi nito, tumalikod ang lalaking nakasuot ng itim at umalis ng hindi lumilingon. Hindi sineseryoso ni Gu Xinghe ang lalaking nakasuot ng itim, ni wala siyang pakialam sa rainbow ng dugo sa langit. Pababa ng pababa ang kapangyarihan ng pinuno ng Jingdu Martial Arts Association. Upang matiyak ang kanyang sariling katayuan, tumawag si Gu Xinghe para sa pulong na ito. Kung hindi, sa likas na katangian ng Jingdu Martial Arts Association, hindi man lang siya titingin sa mga aristokratikong pamilyang ito. Sa taong ito, isang martial saint ang isisilang sa oras na iyon, ang Jingdu Martial Arts Association ay magpapadala din ng isang martial saint para hulihin si Qin Yu. At sa inyo, magkakaroon din ng mga taong tatanggap ng aming pagsasanay. Sa sandaling nagbago ang mahusay na mundo, tiyak na may mga taong tatantong sa martial saint realm. Maaaring baguhin ng bawat pagbabago ang kasalukuyang sitwasyon. Sa makatuwid, ang JINGDU Martial Arts Association ay kailangang manalo sa puso ng mga tao bago iyon. Kung hindi, ang sandali kung kailan ang Jingdu Martial Arts Association ay naging hari ay mawawala ng tuluyan. We are willing to work for the Jingdu Martial Arts Association. Tumayo ang lahat at magalang na nagsabi. Ikinaway ni Gu Xinghe ang kanyang kamay at sinabing, itaas ang mga regalo. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, naglabas ng ilang kahon ang mga katabi niya. Sa loob ng mga kahon na ito ay mga halamang gamot at mga espiritual na artifact. Ang mga halamang gamot ay higit sa 5,000 taong gulang.
Kahit na ang mga espiritual na artifact ay hindi mga martial saints artifacts, sila ay itinuturing pa rin na top-notch. Ito ay isang welcome gift lamang na matatanggap ng lahat ng mahuhusay na disipulo ng mga aristokratikong pamilya ang aming mga mapagkukunan, patuloy ni Gu Xinghe. Ads by Pop Future. Kasabay nito, ipapadala namin ang iyong mga disipulo sa Jingdo Martial Arts Academy. Pagkasabi pa lang niya nito ay mas lalong natuwa ang lahat. Ang Jingdo Martial Arts Academy ang palasyo sa kanilang mga puso. Dati, halos imposibleng sumali. Maliban na lang kung isa ito sa mga nangungunang aristokratikong pamilya sa Jingdo. Hindi nila akalain na ang kanilang mga inapo ay makakasali sa Jingdo Martial Arts Academy ngayon. Salamat, Mr. Gu. Lahat ay yumuko ng may paggalang. Kinawian ni Gu Xinghe ang kanyang kamay at sinabing, sige, tapos na ang meeting para sa araw na ito. Maaari ka na ngayong bumalik at pumili ng mga henyo mula sa kani-kanilang pamilya sa ika-6 na araw ng Lunar New Year, sasali ka sa Martial Arts Academy sa tamang oras. Matapos pakalat-kalat ang mga tao, ang bakas ng pangungutya ay hindi napigil ang sumilay sa mukha ni Gu Xinghe. Tumingin siya sa mahabang may sa tabi niya at sinabing, nakikita mo ba hanggat ang mga taong ito sa ibaba ay nagbibigay sa kanila ng ilang mga benepisyo, sila ay magpapasalamat at magtatrabaho para sa iyo. Hindi napigilan ni Long Mei na mapangiti, sa tingin mo ba ay handa kaming alagaan sila? Sa puntong ito, biglang nagtanong si Gu Xinghe, may balita ba kamakailan? Agad na yumuko si Long Mei at sinabing, ayon sa matandang master, may isang taong tatantong sa Martial Saint Realm sa araw ng Long Yangche na magpapadala din ang ating pangalawang mystical realm ng 3 Martial Saints para patayin si Qin Yu sa parehong araw. Huminga ng malalim si Gu Xinghe at bumulong, Long Mei. Mukhang may oras pa ako. Nang marinig niya ito, hindi napigilan ni Long Mei na bumulong, Young Master, dapat kang mag-ingat bago ito subukang huwag pukawin ang Qin Yu na iyon, kung sakaling may mangyari. Sumulyap si Gu Xinghe kay Long Mei at malamig na ngumuso, sa tingin mo ba hindi ako katugma sa Qin Yu na iyon? Siyempre ayoko. Mabilis na ikinaway ni Long Mei ang kanyang kamay. Ngumuso si Gu Xinghe at sinabing, huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Mabilis na tumango si Long Mei at sinabing, oo, Young Master. Ads by Pop Future. Tuldok. Ang Jingdo Martial Arts Association ay lihim na nagpaplano, ngunit sa sandaling ito, si Qin Yu ay ganap na walang kamalayan. Siya ay may parehong ideya sa kanyang isip na kung saan ay upang bumuo ng gate ng langit sa lahat ng kanyang lakas upang laban sa Jingdo Martial Arts Association. Gayunpaman, ang pinakamahalagang bagay para kay Qin Yu now ay upang madagdagan ang kanyang lakas at mag-isip ng paraan para maalis ang spirit binding spell. Maingat na binilang ni Qin Yu ang mga mapagkukunan sa kanyang mga kamay. Ang mga mapagkukunang ito, kasama ang walang may-ari na lihim na kaharian, ay sapat na para kay Qin Yu na makatuntong sa Martial Saint Realm. Ikatlong araw ng Lunar New Year. Dumating si Qin Yu sa tirahan ni Yeching ng madaling araw. Naghintay siya ng isang buong araw. Si Yeching ay nagmaneho lamang pabalik sa gabi. Dahan daw ang huminto ang sasakyan sa harap ni Qin Yu. Ikinaway ni Yeching ang kanyang kamay at sinenyasan si Qin Yu na sumakay sa kotse. Pagkasakay sa kotse, hindi umimik si Yeching. Pinaandar niya ang sasakyan at pinaharurot ito sa isang tiyak na direksyon. Habang nasa daan, sinabi ni Yeching sa malamig na boses, ang Jingdo Martial Arts Association ay gumawa ng hakbang kamakailan. Anong galaw? Tanong ni Qin Yu, nagtataka. Sinabi ni Yeching sa malalim na boses, natipon nila ang karamihan sa mga nangungunang aristokratikong pamilya sa mundo at nagdaos ng isang pulong na ito ay malamang na nakatutok sa iyo. Nagtipon ng mga aristokratikong pamilya. Hindi mapigilan ni Qin Yu na sumimangot. Napabuntong hininga si Yeching at sinabi, huwag maliitin ang mga aristokratikong pamilya na ito ay malamang na may sariling mga mapagkukunan kung sila ay talagang magkakasama, magiging napakahirap para sa iyo na harapin sila. Bukod dito, ang mga aristokratikong pamilyang iyon sa lihim na kaharian ay maaari ring umatake sa dilim. Huminga ng malalim si Qin Yu at sinabi, naiintindihan ko, Officer Ye. Humandar ang sasakyan at maya-maya ay nakarating sa isang mansyon.
Ang mansyon na ito ay isang Chinese-style na gusali. May malaking secret na nakasulat sa pinto. Nandito na tayo. Itinigil ni Ye Ching ang sasakyan sa pintuan. Nagsindi siya ng sigarilyo at huminga. Pagkatapos, itinuro niya ang harapan at sinabing, ito ang tirahan ng Mystic Realm Master na iyon. Tumango si Qin Yu. Pinigilan niya ang pananibik sa kanyang puso at sinabi sa mahinang boses, basta handa siyang tumulong, makapasok ako sa Martial Saint Realm sa lalong madaling panahon. Kabanata 877, binubuksan ng walang may-ari na lihim na kaharian. Tumingin si Qin Yu kay Ye Ching at sinabi, Opisyal Ye, sigurado ka bang tutulong siya? Nagpabuga si Ye Ching ng smoke ring at nagsabi, siya ay matandang kaibigan ko sa loob ng maraming taon, walang problema. Nakahinga ng maluwag si Qin Yu at agad na lumabas ng sasakyan. Sabay silang pumasok sa bahay ng Secret Realm Master ng dalawa. Inalis ni Qin Yu ang kanyang tingin sa estilo ng dekorasyon ng paligid. Mayroong malaking pagpipinta ng kaligrafya na nakasabit sa hilagang bahagi, at isang magic artifact sa timog na bahagi. Maliban doon, nakahanap din si Qin Yu ng hindi mabilang na mga lihim na kayamanan, materyales, at iba pang bagay sa looban. Sa pagtingin sa marangyang kapaligiran, hindi umimik si Qin Yu. Tinundan niya si Ye Ching sa bulwagan. Sa bulwagan, isang matandang lalaki ang gumagawa ng tsaa. Siya ay may ulo na puno ng puting buhok at mahabang balbas. Mukha siyang immortal. Mabilis na dinala ni Ye Ching si Qin Yu sa kanya at sinabing, ito si Master Jiang Nan. Mabilis na yumuko si Qin Yu at nagsabi, pagbati, Master Jiang. Bahagyang tumango si Jiang Nan at pagkatapos ay tumingin kay Ye Ching at nakangiting sinabi, hindi ba nibisita ni Officer Ye ang Three Treasures Palace nang walang dahilan kung mayroon kang sasabihin, sabihin mo lang. Hindi tumayo si Ye Ching sa seremonya. Itinuro niya si Qin Yu at ipinahayag ang kanyang balak na pumunta. Gusto mo ng Mystic Realm Master? Bahagyang kumunot ang noo ni Jiang Nan. Tumango si Qin Yu at sinabi, tama iyan, kung makakatulong si Master Jiang, lubos akong magpapasalamat. Pinalaki ni Jiang Nan si Qin Yu at sinabing, ano ang gusto mo para sa isang Mystic Realm Master? Gusto kong magbukas ng Mystic Realm na walang may-ari, sabi ni Qin Yu. Nagpatuloy si Jiang Nan, nasaan ang walang master na sikretong kaharian na iyon? Nang bubuksan na ni Qin Yu ang kanyang bibig, naningkit ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi, sa South Island. South Island. Natahimik sandali si Jiang Nan, at pagkatapos ay nakangiting sinabi niya, matanda na ako, at wala na akong pakialam sa mundo. Tinapik ni Ye Ching ang balikat ni Jiang Nan at sinabing, ano? Kailangan ko bang magmakaawa sa iyo para sa ganoong kaliit na bagay? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi lang ito ang intensyon ko. Bagamat hindi ito tahasang sinabi ni Ye Ching, napakalinaw ng kanyang intensyon. Mas alam ni Jiang Nan kung anong uri ng tao ang kinakatawan niya sa likuran niya. Hehe. Dahil sinabi mo na opisyal, kaya hindi ako pwedeng umupo na lang, nakangiting sabi ni Jiang Nan. Pagkatapos, ikinaway ni Jiang Nan ang kanyang kamay at lumabas ang isang binata mula sa kadiliman. Guro. Lumakad ang binata sa gilid ni Jiang Nan at bahagyang yumoko. Tumango si Jiang Nan at nagpakilala, ito ang aking disipulo, si Liu. Nakabisado niya ang higit sa 8,000 lihim na susi. Nabubuksan niya ang karamihan sa mga lihim na kaharian. Kung ayaw mo, hayaan mo siyang sundan ka. Nagtaas ng kilay si Qin Yu at nagtatakang sinabi, Mr. Jiang, totoo ba ang sinabi mo? Dahil nagsalita ka na, walang saysay kung wala akong gagawin, nakangiting sabi ni Jiang Nan. Mabilis na inilahad ni Qin Yu ang kanyang mga kamay kay Jiang Nan at sinabing, salamat, Mr. Jiang. Gumuso si Jiang Nan at sinabing, bumalik muna kayo. Hihilingin ko kay Liu na hanapin ka bukas. Okay. Tumango si Qin Yu at sumang-ayon. Pagkatapos, binati ni Ye Ching at Jiang Nan ang isa't isa at lumabas silang dalawa sa pamilya Jiang. Pagkatapos sumakay sa kotse, sinabi ni Qin Yu sa mahinang boses, Opisyal Ye, kailangan ko pang magtanong muli, maaasahan ba itong si Mr. Jiang?
Sumulyap si Yeching kay Chinyu at sinabing, kung wala kang tiwala sa kanya, maaari kang pumunta at maghanap ng isang Mystic Realm Master. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Umiling si Chinyu. Palagi kong nararamdaman na ang mga bagay ay masyadong makinis, at ano? Tanong ni Yeching. Umiling si Chinyu at nakangiting sinabi, siguro masyado akong nag-iisip. Hihilingin ko kay Liu na hanapin ka bukas, sabi ni Yeching sabay wave ng kanyang kamay. Napabuntong hininga si Chinyu at hindi na nagsalita. Sa oras na ito, sa bulwagan ng pamilya Jiang, dahan-daang tumayo si Jiang Nan. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at tahimik na sinabi, dapat ay narinig mo na kung sino ang taong ito. Yumuko si Liu at sinabi, Chinyu, ang kaaway ng Jingdu Martial Arts Association. Tama. Tumango si Jiang Nan. Ngayong inilagay na kita sa tabi niya, makokontrol mo na lahat ng galaw niya. Kung ito man ay ang lokasyon ng kanyang lihim na kaharian o ang lihim na susi. Mabilis na sinabi ni Liu, Guro, ang ibig mo bang sabihin ay gusto mong sabihin ko sa Jingdu Martial Arts Association ang lokasyon ng Secret Realm? Hindi. Umiling si Jiang Nan. Naririnig ko ito mula sa mga salita ni Yeching. Mukhang sinusuportahan ng mga tao sa itaas si Chinyu. Kung mananalo si Chinyu, natural, magiging masaya ang lahat. Kung ipapakita niya ang kanyang pagkadismaya, maaari tayong sumali kaagad sa Jingdu Martial Arts Association at alisin si Chinyu. Sa ganitong paraan, tayo ay nasa isang hindi magagapi na posisyon. Biglang natauhan si Liu at nagmamadaling tumango. Master, naiintindihan ko. Tuldok. Sa kabilang banda, pansamantalang nakahanap si Chinyu ng isang hotel na matutuluyan. Nakaupo siya sa kanyang silid, nag-iisip tungkol dito at pakiramdam na may hindi tama. Ang Jiang Nan na ito ay tila malayo sa mga makamundong gawain, ngunit ang kanyang tahanan ay puno ng lahat ng uri ng pambihirang kayamanan, pati na rin ang kaligrapya at mga pintura. Tiyak na hindi siya mukhang isang matandang lalaki na malayo sa makamundong mga gawain. At saka, imposibleng hindi malaman ng JINGDU Martial Arts Association ang tungkol sa isang napakalakas na Mystic Realm Master. Bagamat lubos na nagtiwala si Yeching kay Jiang Nan, karamihan sa atensyon ni Yeching ay nasa distrito ng militar, at matagal na siyang walang malasakit sa mundo ng martial arts. Ads by Pop Future. Bagaman hindi ko siya mapagkakatiwalaan, tila wala ng ibang paraan. Bahagyang napabuntong hininga si Chinyu. Napakahirap maghanap ng Mystic Realm Master, at halos imposibleng makahanap ng mapagkakatiwalaang Mystic Realm Master. Kailangan kong mag-isip ng paraan para pigilan siya, sabi ni Chinyu sa kanyang puso. Kinabukasan, dinala ni Yeching si Liu sa tirahan ni Chinyu. Ipapaubaya ko siya sa iyo, sabi ni Yeching sa malalim na boses. Kung ano ang dapat mong gawin, iyon ang iyong sariling negosyo. Napaungol si Chinyu bilang pasasalamat at pagkatapos ay nagsabi, salamat, opisyalye. Hindi na nanatili si Yeching. Matapos paalisin si Liu, nagmamadali siyang umalis. Hindi nag-aksaya ng oras si Chinyu. Agad niyang dinala si Liu at sumugod patungo sa Jade Moon Villa. Pagkarating sa Green Moon Villa, nagtatakang nagtanong si Liu, hindi mo ba sinabi na ang walang may-ari na Mystic Realm ay nasa South Island? Sumulyap si Chinyu sa kanya at sinabing, tama na ang South Island ay isa lamang sa mga walang may-ari na Mystic Realms. Dalawang Mystic Realms na walang may-ari. Medyo nagulat ito kay Liu. Hindi pinansin ni Chinyu ang pangungusap na ito. Dinala niya si Jiang Nan hanggang sa bukal ng espiritu. Sa oras na ito, marami pa ring magsasaka na naglilinang malapit sa bukal ng espiritu. Pagkatapos munang paalisin ni Chinyu ang lahat ng tao, dinala niya si Liu sa paligid ng walang may-ari na Mystic Realm. Ito na. Itinuro ni Chinyu ang bakanteng espasyo sa harapan niya at sinabi. Napaungol si Liu bilang pasasalamat. Itinaas niya ang palad niya at bahagyang pumikit. Ang kanyang palad ay patuloy na humahaplos sa hangin sa kanyang harapan. Ilang minuto ang lumipas, may sinag ng liwanag ang sumilay sa kanyang palad. Ang liwanag ay medyo mahina, ngunit ito ay lubhang misteryoso. Paano ito? Maaari mo bang buksan ito? Tanong ni Chinyu.
Inalis ni Liu ang kanyang palad at sinabing, oo, ngunit magtatagal ito. Gaano katagal? Tanong ni Qingyu. Sinabi ni Liu sa malalim na boses, natatakot akong aabutin ito ng 1 linggo. 1 linggo. Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Qingyu. Nang buksan ni Zinke ang Mystic Realm, hindi ito aabot ng higit sa kalahating araw. Ngunit ang Liu na ito ay bumuka ang kanyang bibig at humingi ng 1 linggo. Hindi nito maiwasang maghinala ang mga tao. Kabanata 878, pinupukaw si Gu Xinghe. Lalong naghinala si Qingyu kay Liu. Gayunpaman, hindi pa rin naglakas loob si Qingyu na makipaghiwalay sa kanya. Pwede bang magmadali ka? Masyadong mahaba ang 1 linggo, pansamantalang sabi ni Qingyu. Naiinip na sinabi ni Liu, kung masyadong mahaba, makakahanap ka ng iba, sa madaling salita, kailangan ko ng 1 linggo. Nang makita ang kanyang ekspresyon, hiniling ni Qingyu na bigyan siya ng 1 sampal. Sige, 1 linggo na lang. Huminga ng malalim si Qingyu at pilit na pinigilan ang galit sa kanyang puso. Kinailangan niyang ibaba ang kanyang ulo kapag mayroon siyang kahilingan. Hindi na nagsalita pa si Liu. Inilagay niya ang kanyang kamay sa harap ng Mystic Realm at nagsimulang hanapin ang sekretong susi. Si Qingyu ay hindi rin nang ahas na umalis. Sa sumunod na mga araw, inutusan niya na walang lumapit sa bukal ng espiritu. Sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas, at hindi pa rin mahanap ni Liu ang sekretong susi. Hindi nito maiwasang bahagyang mag-alala si Qingyu. Sigurado ka bang mahahanap mo ang sekretong susi? Tanong ni Qingyu. Tinulyapan ni Liu si Qingyu at medyo nasasabik, ang nakatago dito ay malamang na hindi isang ordinaryong lihim na kaharian kundi isang malaking lihim na kaharian. Lumiwanag ang mga mata ni Qingyu at sinabing, seryoso ka ba? Talagang kung ito ay isang ordinaryong Mystic Realm, mabubuksan ko ito sa loob ng 1 oras. Tiwalang sabi ni Liu. Ayon sa aking haka-haka, ito ay talagang isang napakabihirang at matatag na Mystic Realm. Hindi mapigilan ni Qingyu na maging medyo excited. Bahagyang itinaas niya ang kanyang mga kamay at sinabing, kung gayon, guguluhin kita pagkatapos mabuksan ang Mystic Realm na ito, handa akong magbigay ng bahagi sa inyo ni Mr. Jiang. Ads by Pop Future. Sige. Deal. Tila naging mas masigasig din si Liu. Nakatayo lang sa gilid si Qingyu, naiinip hanggang mamatay. Kinuha ni Qingyu ang kanyang telepono at binuksan ang Martial Arts Forum. Sa sandaling binuksan niya ang Martial Arts Forum, isang mahalagang balita ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang taong may username na TNGZ ay muling nag-post ng isang piraso ng balita tungkol sa Martial Saint. Pagkalipas ng 1 linggo, ang unang Martial Saint ay lilito ng wala saan. Hindi mabilang na mga tao ang sumunod sa thread at pinag-uusapan kung sino ang unang taong tatakbo sa Martial Saint Realm. Ang ilan ay nagsabi na ito ay si Qingyu, ang ilan ay nagsabi na ito ay si Yan Jingyao. Siyempre, may mga tao din na nag-aakalang si Jiang siya at ang iba pang mga nakatatanda. Kung may pumasok sa Martial Saint Realm, ang martial daw structure ay magbabago ng husto. Tama, natatakot ako na maraming tao ang lilito din. Sok-sok. Natatakot ako na ang kapayapaan na napanatili sa loob ng 100 taon ay nasira. Hindi mapigilan ni Qingyu na sumimangot habang tinitingnan ang nilalaman sa kanyang telepono. Imposibleng makapasok si Qingyu sa Martial Saint Realm sa loob ng 1 linggo. Sa madaling salita, 1 linggo na lang ang natitira kay Qingyu. Pagkaraan ng 1 linggo, kailangang umatras si Qingyu sa lihim na kaharian para maiwasang mahabol. Agad itong nagbigay kay Qingyu ng matinding panganib. 1 linggo, mahinang bulong ni Qingyu. Baka may magbago. Sa pag-iisip nito, tumingin si Qingyu kay Liu at yumuko, pupunta ako sa Jingdo. Iiwan ko ang lugar na ito sa iyo. Kinawian ni Liu ang kanyang kamay at sinabing, okay, huwag mong hayaang may mang-istorbo sa akin. Ads by Pop Future. Napaungol si Qingyu bilang pasasalamat bago siya tumalikod at pumunta sa kwarto ni Xingyu. Bantayan si Liu. Kung gumawa siya ng anumang hindi pangkaraniwang paggalaw, dapat mong sabihin sa akin, bilin ni Qingyu.
Matapos ibigay ang kanyang mga tagubilin, dumiretso si Chinyu sa Jingdo ng araw ding iyon. Gusto niyang humanap ng paraan para makipag-ugnayan sa Divine Binding Technique bago lumitaw ang Martial Saint. At ang paraang iyon ay maaari lamang gamitin kay Gu Xinghe. Ito ang ika-6 na araw ng Lunar New Year, ang simula ng Martial Arts Academy. Si Gu Xinghe ang personal na namuno sa seremonya ng pagbubukas dito. Pagkatapos ng pagpapalawak na ito, ang bilang ng mga estudyante sa Jingdo Martial Arts Academy ay umabot na sa mahigit 100. Ang mga taong ito ay maingat na piniling mga henyo mula sa iba't ibang pamilya. Bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng pambihirang talento. Tumayo si Gu Xinghe sa harapan at tumingin sa mga tao sa ibaba ng stage. Hindi niya maiwasang makaramdam ng pagiging superior. Hanggat narito ang Martial Arts Academy, mabibigyan nila tayo ng walang katapusang daloy ng mga talento, sabi ni Gu Xinghe na may mahinang ngiti. Ang mahabang kilay sa tabi niya ay nagbigay ng thumbs up kay Gu Xinghe at sinabing, "Young Master, ang paraan mo na ito ay talagang pambihira." Bahagyang bumantong hininga si Gu Xinghe at sinabing, "Kung noon pa man, hindi na natin titingnan ang mga taong ito." Gayunpaman, nagbago ang kasalukuyang sitwasyon. Kapag may tumuntong sa Martial Saint Realm, ito ay magsasad ng pagdating ng Martial Saint Era. Ang pundasyon ng Jingdo Martial Arts Association ay titigil din sa pag-iral. Kaya, kailangan nilang mahigpit na hawakan ang mga talento sa kanilang sariling mga kamay. HM. Sa sandaling ito, biglang kumunat ang noo ni Gu Xinghe at sinabi sa mahinang boses, "May layuning pumatay." Naramdaman ko rin. Tumindig ang mahabang kilay sabay, bang, at nilaybot ng kanyang mga mata ang paligid. Napakabilis, isang figure ang bumaba mula sa langit at direktang dumapo sa harap ni Gu Xinghe. Ads by Pop Future. Ito ay walang iba kundi si Chinyu. Sa sandaling ito, ang kanyang buong katawan ay puno ng fighting spirit at ang kanyang aura ay tumataas. Walang nang ahas na huwag pansinin siya. Chinyu. Nang makita ang bagong dating, hindi mapigilan ni Gu Xinghe na mapangiti. Naglakas loob ka pa ring magpakita. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing, "Bakit hindi ako maglakas loob na balitaan kung hinahanap ninyo ako?" Gumisi si Gu Xinghe, "Hinahanap ka. Chinyu? Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Pumunta ka para sabihin ito sa akin pagkatapos mong maging Martial Saint." Gayunpaman, hindi umimik si Chinyu. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinuntok ang mukha ni Gu Xinghe. Nagbago ang ekspresyon ni Gu Xinghe at mabilis siyang umatras sa gilid. Ang buong mesa ay agad na nabasag sa mga piraso. Ang biglaang pagbabago ng mga kaganapan ay agad na umakit ng hindi mabilang na mga tao. Napaatras ang lahat at sabay-sabay na nilabas ang kanilang mga cellphone. "Chinyu? Gusto mo bang mamatay?" Hindi napigilan ni Gu Xinghe ang galit. Gumisi si Chinyu, "Nandito ako para patayin ka ngayon, hindi ba sinabi mo na ikaw ay isang henyo ng pangalawang Mystic Realm na gusto kong maranasan ito ngayon? Maranasan mo ba ito?" Sigaw ni Gu Xinghe. Tinaas ni Chinyu ang kanyang kilay at sinabi, "Bakit ka natatakot? Nais mo bang maging duwag?" Pinaikit ni Gu Xinghe ang kanyang mga mata at nginisyan, "Kung gusto mong lumaban, sasamahan kita sa loob ng ilang araw, ngunit ngayon." "Ilang araw? Kung natatakot ka, sabihin mo lang." Masungit na pinutol ni Chinyu si Gu Xinghe. "Sa tingin ko mas mabuting bumalik ka sa pangalawang Mystic Realm at maging duwag." Agad na nagalit si Gu Xinghe. Pinandilatan niya si Chinyu at sinabing, "Bata, sa tingin mo ba ay natatakot ako sa iyo? Tuturuan kita ng leksyon ngayon, itong batang hindi alam ang kalawakan ng langit at lupa." "Young Master, huwag magmadali." Sa sandaling ito, huminto ang mahabang kilay kay Gu Xinghe. Sinabi niya sa mahinang boses, "Young Master, huwag kang mahulog sa panlilinlang ng batang ito, alam niya na malapit nang ipanganak ang isang Martial Saint, kaya gusto kanyang hilahin pababa bago siya mamatay." Kinagat ni Gu Xinghe ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Kung gayon, hayaan siyang magbulalas ng katarantaduhan dito. Bukod dito, nasa perpektong yugto pa lang siya. Bakit hindi ko siya mapatay?"
Pagkatapos niyang magsalita, itinulak ni Gu Xinghe ang kanyang mahabang kilay at naglakad patungo kay Qin Yu nang may malalaking hakbang. Kabanata 879, isang suntok lang. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Qin Yu, at ang panloob na chi sa kanyang katawan ay mabilis ding tumataas. Ito talaga ang gusto niya. Sa ganoong sitwasyon, hindi naniniwala si Qin Yu na hindi kikilo si Gu Xinghe. Bata, kung gusto mong lumaban, sasamahan kita. Sa pagkakataong ito, biglang humakbang ang mahabang kilay ng mabilis at humarang sa harap ni Gu Xinghe. Tinulyapan siya ni Qin Yu at nginisyan ito nang hindi itinatago, ikaw ay aso lang ni Gu Xinghe, sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka? Ano, ngayon si Master ay hindi nang ahas na kumilos at hayaan ang isang aso na lumabas. Nang marinig ito ni Long Mei, agad na tumaas ang kanyang galit. Lumakad siya pasulong at malamig na sinabi, anak, hindi ka tinuruan ng mga magulang mo kung ano ang ibig sabihin ng pag-aaral, kaya tuturuan kita sa ngalan nila. Pagkatapos niyang magsalita, mahahabang kilay ang nagkusa na umatake. Gamit ang isang alon ng kanyang manggas, ang mga daloy ng matalim na puwersa ng chi ay sumugod patungo sa Qin Yu. Nang hindi man lang nag-iisip, itinaas ni Qin Yu ang kanyang kamay at ginamit ang ganap na simula ng banal na kamao. Agad na binasag ng Golden Fist ang mahahabang kilay at pinalipad siya pabalik ng 12-dosenang metro. Nagluwa pa siya ng subo ng dugo. Dahil dito, hindi sinasadyang sumipsip ng malamig na hangin ang mga tao. Pagkatapos ng lahat, ang mahahabang kilay ay nasa half-step Martial Saint Stage at isang buhok lang ang layo mula sa Martial Saint Stage. Pero ngayon, pinalipad talaga siya ng suntok ni Qin Yu. Kumapang si Long Mei mula sa lupa. Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at sinabi sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin, bata, may kakayahan ka talaga. Ano, nandito ka pa ba para itapon ang buhay mo? Malamig na sabi ni Qin Yu. Ads by Pop Future. Kung lalapit ka, hindi ako magiging magalang. Malakas na sigaw ni Long Mei. Gagawa na sana siya nang pigilan siya ni Gu Xinghe. Na may mapaglarong ngiti sa kanyang mukha, sinabi niya na may mahinang ngiti, ngayon ay ang big day ng bagong semestre. Gusto kong iligtas ang iyong buhay, ngunit hindi ko inaasahan na dahan-dahan ka at guluhin ang eksena. Sinabi ni Qin Yu na may mahinang ngiti, huwag magsalita ng walang kaparerikan ay dapat ding gustong malaman ng lahat kung gaano kalakas ang isang young master na tulad mo, na lumabas sa Mystic Realm, kaysa sa amin. Sa isang sulyap, sigurado na, may ilang pananabik at pag-asa sa mga mata ng lahat sa ibaba ng entablado. Ngumisi si Gu Xinghe, sige, kung ganoon nga, ipapaalam ko sa iyo kung gaano kalaki ang pagitan natin. Habang nagsasalita siya, mabilis na tumaas ang panloob na chi ni Gu Xinghe. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay, at isang nakakapasong enerhiya na kasing init ng araw na namuo sa kanyang dibdib. Isang alon ng init ang sumalubong sa kanyang mukha, at ang temperatura ay agad na tumaas. Winter noon, pero ngayon kasing init na ng summer. Pinaikit ni Qin Yu ang kanyang mga mata, at isang bakas ng katusuhan ang sumilay sa kanyang mukha. Wala siyang intensyon na mag-aksaya ng oras kay Gu Xinghe, ngunit tapusin ang labanan sa lalong madaling panahon. Biglang itinaas ni Qin Yu ang kanyang kamay, at sa pagtaas ng kanyang kamay, ginamit niya ang kanyang trump card move, isang suntok para masira ang 10,000 sining. Ang suntok na ito ay naglalaman ng lahat ng kaalaman sa buhay ni Qin Yu, espiritual na kapangyarihan, espiritual na apoy, kapangyarihan ng Divine Dragon, at iba pa. Ang lahat ng kapangyarihan ay natipon sa suntok na ito. Ang lahat ng chi at enerhiya sa kanyang katawan ay tila sinipsip na tuyo, nagniningning ng maliwanag sa kanyang gininto ang kamao. Hindi maganda. Agad na nagbago ang mukha ni Gu Xinghe. Ads by Pop Future. Kahit na hindi pa kumikilos si Qin Yu, nararamdaman na niya ang nakakatakot na kapangyarihan sa kamaong iyon. Ang kapangyarihang ito ay talagang hindi isang bagay na kayang tiisin ng mga spell sa kanyang mga kamay. Bata, nanloloko ka. Hindi napigilan ni Gu Xinghe na magalit. Sa kanyang opinyon, paanong ang pagtataas ng kamay ay isang trump card. Gayunpaman, ngumiti si Qin Yu at nginisyan, sa tingin mo ba narito ako para makipaglaro sa iyo?
Tinamahan ng isang galit na galit, ang nakakabasag na suntok ni Chinyo ay itinapon. Sa isang iglap, bumagsak ang buong martial arts academy. Ang buong eksena ay napuno ng marahas na hangin, ang kalangitan ay madilim, at isang mahabang lagusan ng mga guho ang lumitaw sa lupa. Ito ay sanhi ng natitirang kapangyarihan ng kamao ni Chinyu. Ang spell sa kamay ni Go Xinghe ay hindi pa natatapos bago ito namatay sa sinapupunan. Ang kalahati ng kanyang katawan ay direktang nabasag, at ang kanyang katawan ay pinalipad ng daan-daang metro. Young Master. Ang mahahabang kilay ay agad na naging balisa. Si Go Xinghe ay nag-iisang anak na lalaki ni Gu Zizhen. Kung may nangyari, tapos na. Nagmamadali siyang tumakbo patungo kay Gu Xinghe, ngunit isang hakbang si Chinyu sa unahan niya at hinawakan si Gu Xinghe sa kanyang kamay. Sa sandaling ito, si Gu Xinghe ay parang patay na aso, na nahuli sa palad ni Chinyu. Umagos ang sariwang dugo sa kanyang damit. King, cheated. Ginamit ni Gu Xinghe ang lahat ng kanyang lakas para iluwa ang mga salitang ito, at pagkatapos ay tuluyan na siyang nahimatay. Ads by Pop Future. Lalong natulala ang mga tao sa ibaba ng stage. Natural na hindi nila maintindihan ang mga detalye, alam lang nila na pinatay ni Chinyu ng isang suntok ang Young Master ng pangalawang Mystic Realm, si Gu Xinghe. Damn! I thought it would be a fierce battle. Hindi ko inaasahan na malulutas ito ng isang suntok. Dapat ba nating sabihin na masyadong malakas si Chinyu o masyadong mahina si Gu Xinghe? Mayroon silang dalawa. Gayunpaman, si Chinyu ay tila nasa perpektong yugto lamang ng martial martial realm. Siya ay hindi kahit kalahating hakbang na martial saint. Masyadong nakakatakot si Gu Xinghe ay walang paraan para lumaban sa harap ni Chinyu. Nag-uusap ang lahat, at si Chinyu lang ang nakaintindi. Ang dahilan kaya mabilis siyang manalo sa pagkakataong ito ay dahil sa salitang mabilis. Medyo malaki rin ang side effect ng self-created 10,000 arts breaking punch ni Chinyu. Pagkatapos gamitin ito, mawawala ang lahat ng kanyang panloob na chi. Gayunpaman, mula sa labas, ang suntok ni Chinyu ay isang ordinaryong suntok lamang. Hindi siya magiging sobrang maingat. Bata, hayaan mo ang my young master go. Kung hindi, I promise I'll skin you live and pull out your tendons. Nanlaki ang mga mata ni Long Mei at galit na sumigaw. Wala na si Chinyu sa mood na ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Malamig siyang tumingin kay Long Mei at sinabing, hindi ko siya papatayin at sabihin kay Gu Zizhen na bibigyan ko siya ng 3 araw para mawala ang spirit binding spell. Pagkasabi nito, tumalikod si Chinyu at umalis. Tinubukan siyang pigilan ni Long Mei, ngunit itinaas ni Chinyu ang kanyang kamay at inilagay ito sa dantian ni Gu Xinghe. Kung ayaw mong mamatay siya, bumalik ka at sabihin kay Gu Zizhen, malamig na sabi ni Chinyu. Long-browed remembered bared his teeth. Nagngangalit siya at tumingin kay Chinyu, sinabing, kung mawala ng kahit isang buhok si Young Master Gu, ipinapangako ko sa iyo na lahat ng may kaugnayan sa iyo ay mamamatay ng walang libingan. Naniniwala ako na may kakayahan ka, ngunit huwag mong pagdudahan ang aking determinasyon, malamig na sabi ni Chinyu. Pagkatapos sabihin ito, hinawakan ni Chinyu si Gu Xinghe at tumalikod para umalis. Magulo ang eksena. Opening ceremony sana iyon, pero nangyari ang ganoong bagay. Pinag-uusapan ito ng lahat, na para bang pinag-uusapan nila ang lakas ni Chinyu. Kinagat ni Long Mei ang kanyang mga ngipin. Hindi siya naglakas loob na mag-aksaya ng oras at agad na sumugod sa pangalawang lihim na kaharian. Kabanata 880, ang Spirit Binding Technique. Kinaladkad ni Chinyu si Gu Xinghe, na mukhang patay na aso, sa Green Moon Villa. Natigilan si Xinyu nang makita niya si Gu Xinghe na nakahandusay sa lupa. Sino ito? Ulalas ni Xinyu. Kinawian ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabing, huwag kang mag-alala sa kanya. Pagkatapos, itinapon ni Chinyu si Gu Xinghe sa tabi at nag-iisang pumunta sa Spirit Spring. Paano ito? Any progress? Tanong ni Chinyu. Sumulyap si Liu kay Chinyu. Iniunat niya ang 3 daliri at sinabi, mga 3 araw pa. Napabuntong hininga si Chinyu at sinabing, salamat sa iyong pagsusumikap. Ang 3 araw ay mas mabilis kaysa sa inaakala niya.
At 3 araw ang eksaktong oras na ibinigay ni Chinyu kay Gu Zizhen. Hanggat hindi lalabas ang Martial Saint, ligtas ako pansamantala, naisip ni Chinyu sa sarili. Sa kasalukuyang panahon, si Chinyu ay hindi natatakot sa sinumang mas mababa sa antas ng Martial Saint, kahit na si Jiang Xia o si Ye Qing. Sa natitirang oras, nanatili si Chinyu sa tabi ni Gu Xinghe at tahimik na naghintay para sa balita ni Gu Zizhen. Sa kabilang side, sa pangalawang lihim na kaharian, ang mukha ni Gu Zizhen ay labis na nagngangalit. Dahil sa galit, nanginginig ang buong katawan niya. Damn it! Damn it! Paulit-ulit na umuungal si Gu Zizhen. Nangyari na rin sa wakas ang bagay na pinakakinatatakutan niya. Guro, sinabi niya na gagamit siya ng paraan para tanggalin ang spirit binding spell bilang kapalit, at bibigyan niya lang tayo ng 3 araw, mahabang kilay na sabi na may nanginginig na boses. Ads by Pop Future. Nagngangalit si Gu Zizhen at sinabing, anong karapatan niya para makipag-ayos sa akin? Master, please calm down. Nagmamadaling sabi ni Long Mei. Karamihan, magkakaroon ng isang tao na tatantong sa Martial Saint Realm sa 1 linggo. Sa oras na iyon, hindi pa huli ang lahat para kumilos ka. Bukod dito, nasa kanyang mga kamay pa rin ang Young Master. Kahit na sinabi niya iyon, hindi pa rin humuupa ang galit ni Gu Zizhen. Okay, titiisin ko siya ng ilang araw. Huminga ng malalim si Gu Zizhen at pilit na pinigilan ang galit sa kanyang puso. Paano naman ang spirit binding technique? Pansamantalang tanong ng mahabang kilay. Sinabi ni Gu Zizhen sa malalim na boses, dalhin ang spirit binding technique bukas at pumunta ka at baguhin ang tao. Yes, Master. Mabilis na tumango ang mahabang kilay. Tuldok. Sa labas ng mundo, halos lahat ay tinatalakay ang bagay na ito. Pinalipad ni Chinyu si Gu Xinghe ng isang suntok. Ito ay walang alinlangan na nakakagulat. Lalo rin nilang hindi nakikita ang lakas ni Chinyu. Sa kanila, ang pinakanagulat ay walang iba kundi ang mga young masters ng mga aristokratikong pamilya sa Jingdo. Talagang tinalo ni Chinyu si Gu Xinghe sa isang suntok ay talagang hindi ito maisip, bulalas ni Zhuang Teng. Tumango din si Chu Heng at sinabing, tama. Baka nakapasok na si Chinyu sa half-step Martial Saint Realm. Hindi, siya ay nasa perpektong yugto lamang ng Martial Marquis Realm. Damn, kung nakapasok siya sa half-step Martial Saint Realm, gaano siya kalakas? Si Wan Guqiong, na nanatiling tahimik sa gilid, ay may mas malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Siya ay mula rin sa lihim na kaharian, kaya natural na mayroon siyang kaunting pag-unawa sa lakas ni Gu Xinghe. Ads by Pop Future. Ang pangalawang lihim na kaharian ay mas makapangyarihan kaysa sa lihim na kaharian ng pamilyang Wan, at ang mga mapagkukunan ay mas sagana. Kung kahit na si Gu Xinghe ay pinalipad ng isang suntok, kung gayon ang kanyang pagtatapos ay hindi magiging mas mahusay. Sa kabutihang palad, maaalis ko siya sa lalong madaling panahon. Naisip ni Wan Guqiong sa kanyang sarili. Hanggat may pumasok sa Martial Saint Realm, malamang nasasalakayin ng pamilyang Wan at ng pamilyang Le si Chinyu. Kailangan din nating isaalang-alang ang pagpasok sa closed-door cultivation. Mamantong hininga si Chu Heng. Ilang araw nang nasa closed-door cultivation si Yan Jinyao. Siguro kung ano ang natutunan niya. Puntong hininga, may mga alingaw-ngaw sa lahat ng dako na ang pangkalahatang kapaligiran ay nagbago, at ang istruktura ng mundo ng martial arts ay nagbago din. Natatakot ako na ang masayang buhay tulad ng dati ay hindi na bumalik. Si Young Master 1, isang Young Master mula sa Secret Realm, ay malamang na dahan-daang lalabas. Bahagyang tumango si Wan Guqiong. Hindi niya ito itinanggi. Kapag may tumuntong sa Martial Saint Realm, mag-iiba ang lahat. Ang pagpasok sa Martial Saint Realm sa Secret Realm ay isang lubhang mapanganib na bagay dahil ang nakakatakot na makalangit na kapigatian ay malamang na makasira ng isang lihim na kaharian. Nakaramdam din ng panganib ang mga Young Master na ito sa sandaling ito. Tuldok. Umupo si Chinyu sa Jade Moon Villa, tahimik na naghihintay sa pagdating ng pamilya Go. Chinyu. Ikaw Mohorf ** Sacker, naiwala mo ang buong mukha ko, pagkagising, pinandilatan ni Gu Xinghe si Chinyu.
Siya ang unang tao na umalis sa Mystic Realm, ngunit pinalipad siya ng may suntok. Paano niya natitiis ang ganitong kahihiyan? Sumulyap sa kanya si Chinyu at Ninishan, sino ang masisisi mo kung hindi ka natutong mabuti? Tinambangan mo ako, hindi sinasadyang sabi ni Go Xinghe. Tinipa siya ni Chinyu at Ninishan, tumigil ka sa pagsasalita ng walang kaparerekon, kahit na gawin mo ito muli, matatalo ka pa rin. Malungkot na sinabi ni Go Xinghe, Chinyu, huwag kang masyadong maagang magsaya. May oras pa akong babayaran ang kahihiyan na naranasan ko ngayon. Ads by Pop Future. Sige, hihintayin kita. Bahagyang ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at hindi pinansin si Go Xinghe. Sa sandaling ito, naramdaman ni Chinyu ang ilang malakas na panloob na chi na papalapit. Biglang binuksan ni Chinyu ang kanyang mga mata at iniwas ang kanyang tingin sa direksyon ng pinto. Nakita niya si Long Mei na pinangungunahan ang 8 tao sa Jade Moon Villa. Sa 8 tao na ito, 4 ang mga half-step martial saints, at ang natitirang 4 ay hindi makakita sa kanilang lakas. Martial Saint. Hindi maiwasang magbago ang mukha ni Chinyu. Baliw ba talaga si Guzi? Nagpapadala ng martial saint sa oras na ito. Chinyu, tinala ko ang bagay na gusto mo. Nang biglang nagpanik si Chinyu, ang mahahabang kilay ay sumigaw ng mahigpit. Nagmamadaling hinawakan ni Chinyu si Go Xinghe at inilagay ang kanyang palad sa dantian ni Go Xinghe upang matiyak na mapapatay niya si Go Xinghe sa unang posibleng sandali. Naglakad sila hanggang sa plaza at nakita si Long Mei na may hawak na dokumento sa kanyang kamay. Chinyu, ito ang paraan para alisin ang spirit binding spell. Biglang inihagis ni Long Mei ang dokumento sa kanyang kamay. Gayunpaman, hindi ito kinuha ni Chinyu. Maingat niyang tiningnan ang mga taong nasa harapan niya at malamig na sinabi, 4 na martial saints. Bakit, may balak ka bang kumilos? Haha, huwag kang mag-alala, hindi naman tayo magiging tanga. Ilang araw na lang ang natitira, bakit ka nagmamadali? Nakangiting sabi ni Long Mei. Silang 4 ang sumama sa akin para iuwi si Young Master at the same time, kailangan nilang kilalanin ang mukha mo para hindi sila makahanap ng maling tao sa loob ng ilang araw. Ang mga salita ni Long Mei ay puno ng pagbabanta. Hindi mapigilan ni Chinyu na sumimangot. Ang pangalawang lihim na kaharian ay talagang makapangyarihan. Okay, ipaubaya mo na sa amin ang tao, malamig na sabi ni Long Mei. Pinitawan ni Chinyu ang kanyang kamay at inihagis si Go Xinghe sa gilid. Sumugod si Long Mei para suportahan si Go Xinghe. Young Master, are you alright? Nag-aalalang tanong ni Long Mei. Hindi siya pinansin ni Go Xinghe at dumura sa lupa. Pagkatapos, pinandilatan niya si Chinyu at sinabing, Chinyu, tandaan mo ito. Hindi lang kita papatayin, pahihirapan ko rin ang taong mahal mo sa harap mo. Hindi mo ba gustong protektahan si Yan Rozo? Pagdating ng panahon, dadalhin ko ang dugo niya sa harap mo. I enjoy ang iyong mga huling sandali. Matapos sabihin ang mga masasakit na salita, isang malupit na ngiti ang sumilay sa mukha ni Go Xinghe habang siya ay tumalikod at umalis. Huminga ng malalim si Chinyu, hinawakan ang dokumento sa lupa, at balisang binuksan ito. Ito talaga ang paraan para alisin ang spirit binding spell, pinigilan ni Chinyu ang pananibik sa kanyang puso at bumulong.